Magandang gabi. Ako ang inyong gabay sa dilim at sama-sama nating haharapin ang takot. Handa ka na bang marinig ang mga kwentong katatakutan at puno ng hiwaga? Ang kwento natin ngayon ay mula sa pelikula ni Bruce Willis. Ang kwento ay magsisimula sa Philadelphia kung saan ang kilalang child psychologist na si Malcolm Crowe at ang kanyang asawang si Anna ay umiinom ng alak sa kanilang tahanan upang ipagdiwang ang pagkilala ng alkalde ng lungsod sa mahusay na trabaho ni Malcolm. Si Anna naman ay binabasa ang plaque na iginawad sa kanyang asawa bago ang mag-asawa ay naisip ang pumunta sa kanilang kwarto para mag-make love. Subalit napansin ni Anna na sira ang bintana at sa tingin nila ay may pumasok na tao dito. Sa kanilang pagtataka ay nakita nila ang isang binata na walang damit na nakatayo sa banyo na mukhang distressed. Noong una ay naisip ni Malcolm na siya ay isang drug addict, ngunit ang lalaki ay nagsabi na siya ay dating pasyente ni Malcolm na nagngangalang Vincent Gray at inakusahan niya si Malcolm na ito ay nabigo na gamutin siya noon at siya ay ayaw nang makaranas ng takot ulit. Naalala na ni Malcolm kung sino ang lalaki at ito nga ay dati niyang pasyente na kanyang ginagamot dahil sa kanyang mood disorder at hallucinations na sanhi ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Nang sinubukan ni Malcolm na pakalmeyan ng lalaki at alukin ito ng tulong pero bigla nitong binaril si Malcolm sa tiyan bago siya nagpakamatay. Noong sumunod na fall, nakaupo si Malcolm sa isang bench na kung saan ay pinagmamasdan niya ang kanyang bagong pasyente, isang batang lalaki na si Cole Sear. Binabasa niya ang file ni Cole habang ang bata ay naglalakad sa kalye. Sinundan siya ni Malcolm at si Cole ay pumasok sa isang simbahan. Nakita niyang naglalarito ito ng mga larwang sundalo nang lapitan niya ito at siya ay nagpakilala. Bago siya umupo sa harapan ni Cole ay binanggit ni Malcolm na may appointment sila dapat ngayon na naskip ni Cole. Nang magsimula na silang magkwentuhan ay napansin niya na ang braso ng bata ay may mga gallows. Naalala tuloy ni Malcolm si Vincent, yung pasyenteng hindi niya natulungan. Ang kanyang pagkabigong tulungan si Vincent ay hindi maalis sa isipan ng doktor. Dahil doon ay porsigido siyang itama ang kanyang pagkakamali noon. Matapos silang mag-usap ni Cole ay pinangakuan niyang magkikita pa silang muli nito. Sa pagtalikod ni Cole palabas ng simbahan, dali-dali niyang tinangay ang isang rebulto na nakadisplay doon. Umuwi si Malcolm ng gabing yon, at nang nakitang natutulog na si Anna, ay tumungo siya sa basement, kinuha ang Latin dictionary at inalis ang alikabok dito para isalin ang salitang sinabi ni Cole na out of the depths, I cry to you, O Lord. Isang umaga ang ina ni Cole na si Lynn ay naghahanda para sa trabaho at hinahanda si Cole para sa school. Pagkatapos niyang lumabas ng silid saglit, laking gulat niya nang nakabukas ang lahat ng drawer at istante. Nang makitang natakot ang kanyang ina, iginiit ni Cole na kasalanan niya ito dahil hinahanap niya ang mga Pop-Tarts. Umalis na si Cole kasama ang kanyang kaibigan na si Tommy na isang bully at nagpapanggap lamang na mabait. Pagkatapos ng klase ay umuwi si Cole at nakita niya si Malcolm na nakaupo sa sala kasama si Lynn. Lumapit ang kanyang ina sa kanya, nagtanong tungkol sa kanyang araw, at pagkatapos ay umalis upang ihanda ang hapunan. Samantala sinubukan ni Malcolm na kausapin si Cole ngunit wala siya sa mood na makipag-usap, kaya naisipan ni Malcolm na hulaan niya kung ano ang nasa isip ni Cole. Sa tuwing tama siya, dapat humakbang si Cole papunta sa upuan hanggang sa makaupo siya. Kung mali siya, maaaring umatras si Cole hanggang sa lumabas siya ng silid. Nagsimula ng manghula si Malcolm. Sabi niya na sa palagay ni Cole ay hindi siya matutulungan ni Malcolm dahil nakita niyang pumunta si Lynn sa isang therapist pagkatapos ng diborsyo at hindi ito nakatulong sa kanya. Lumakad si Cole palapit sa upuan. Sinabi ni Malcolm na sinabi ni Lynn ang kanyang mga sikreto sa therapist at si Cole ay may mga lihim na ayaw niyang sabihin kay Malcolm. Nung mali ang hula ni Malcolm tungkol sa relo ni Cole at kung si Cole ay mabait sa klase, umatras ng 2 hakbang si Cole at sinabi niya kung paano siya napag-alitan sa school dahil nag-drawing siya ng isang lalaking sinasaksak sa art class. Ngayon daw, si Cole ay gumuhit na lang ng mga normal na bagay na masaya para maiwasang magalit muli ang mga matatanda. Bago umalis, sabi ni Cole na mabait si Malcolm ngunit hindi niya ito matutulungan. Noong gabing yun, na-late si Malcolm sa anniversary date nila ni Anna sa restaurant kung saan siya nag-propose noon sa kanya. Sabi niya na masyado siyang tutok sa kaso ni Cole dahil naalala nito ang kaso ni Vincent at naramdaman niyang kailangan niyang itama ang sarili sa pamamagitan ng pagtulong kay Cole. Mukhang masama ang loob ni Anna at hindi man lang niya na-acknowledge ang presence ni Malcolm, at siya ay nagbayad agad ng bill at nagsabi ng happy anniversary bago lumabas.
Isang araw habang papasok sa school, nag-uusap sina Cole at Malcolm tungkol sa usapan nila ni Tommy. Hindi sinasabi ni Cole sa kanyang ina ang tungkol sa mga problemang nararanasan niya dahil natatakot siyang isipin nito na isa siyang freak tulad ng sinasabi ng iba. Nung narinig ito ni Malcolm, sinabi niya na hindi freak si Cole at hindi siya naniniwala sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Sa bahay ni Cole ay nagpatuloy sila sa kanilang session hanggang sa hilingin ni Malcolm kay Cole na isipin kung ano ang gusto niyang makuha mula sa kanyang mga therapy session. Tinanong ni Cole kung maaaring ito ay isang bagay na hindi na niya gustong mangyari, yun ay ang hindi na natatakot. Samantala si Lynn ay gumagawa ng mga gawaing bahay nang mapansin niya na sa bawat larawan ni Cole ay may kakaibang liwanag sa tabi niya. Si Malcolm ay nagtatrabaho sa bahay nang marinig niyang binuksan ni Anna ang pinto at tila may kausap siyang katrabaho na nag-imbita sa kanya na sumama sa kanila sa isang paglalakbay na tinanggihan niya. Si Malcolm ay sumilip sa bintana ng basement habang naghihintay na umalis ang lalaki. Nang maglaon, nang umuwi si Malcolm at nakitang naliligo si Anna, natuklasan niya ang kanyang reseta ng mga antidepressant na tabletes sa cabinet ng banyo. Sa school, tinanong ng teacher si Cole tungkol sa history ng kanilang paaralan, sumagot siya na dati ay may mga binibiti na tao sa gusaling ito. Sinabi ng kanyang guro na siya ay nagkakamali dahil ang gusali ay dating legal na courthouse na puno ng mga abogado, ngunit iginiit ni Cole na ang mga abogado ay ang mga nagbibigti. Ayaw ni Cole kung paano siya titigan ng kanyang mga guro at kaklase. Tinawag niya ang teacher na Stuttering Stanley na nagsasabi na nakakatuwa siyang magsalita kapag pumasok siya. Pinatigil ng teacher si Cole sa pagsigaw sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng freak. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay bumisita si Malcolm kay Cole sa paaralan, ngunit tumanggi si Cole na magsalita kaya ipinakita niya sa kanya ang isang silly magic trick na may isang sentimos na ipinakita naman ni Cole sa kanyang kaklase sa isang birthday party. Sa party, parang gusto ni Cole na umakyat sa hagdanan at nakita niya ang isang mahiwagang silid kung saan may narinig siyang nagmamakaawa na palabasin. Habang si Tommy at ang birthday boy ay nakita si Cole at nagpas siyang ibuli siya sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa mahiwagang kwarto, sumisigaw si Cole para sa tulong, na narinig ni Lynn na dumadalo din sa party. Galit na galit si Lynn at sinubukang buksan ang pinto ngunit tila ito ay nakalock. Matapos ang sigaw ni Cole ay biglang bumukas ang pinto at binuhat ni Lynn ang kanyang anak palabas ng silid. Dinala niya si Cole sa ospital ngunit sinabi ng doktor na walang problema kay Cole. Naroon din si Malcolm na nakikinig sa doktor at sinabi ng doktor na ang mga marka sa braso ni Cole ay nagpapahiwatig na maaring siya ay inaabuso niya. Dumating si Malcolm sa silid ni Cole, sinubukan niyang sabihin kay Cole ang isang kwento bago matulog para pakalmayan ng bata ngunit sabi ni Cole ay nakakainis ang kwento at sinabihan si Malcolm na magkwento na lang kung bakit siya malungkot. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay sinabi ni Malcolm kay Cole ang tungkol sa insidente kay Vincent at kung paano niya gustong tulungan si Cole dahil sa kung gaano siya kapareho kay Vincent, kahit na lumalala ang relasyon nila ni Anna, dahil sa kwento ay nakuha ni Malcolm ang tiwala ni Cole, at gusto niyang sabihin kay Malcolm ang tungkol sa kanyang sikreto. Sabi niya, "Nakikita ko ang mga patay na tao, sa lahat ng oras, ngunit naglalakad sila sa paligid na parang hindi nila alam na patay na sila." Pagkatapos nun ay umalis si Malcolm matapos ay pangako na hindi niya sasabihin ang sikreto ni Cole sa iba. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, iniisip ni Malcolm na may visual hallucination si Cole sa schizophrenia. Kinalaunan ay iniuwi ni Lynn si Cole at pinahiga. Nagulat siya nang nakita niya ang mga peklat sa kanyang likod na palm unit sa kanyang kamiseta. Tinawagan niya ang nanay ng batang may birthday upang sabihin sa kanyang anak na lubayan na nito si Cole. Nung hating gabi nagising si Cole upang pumunta sa banyo, ngunit ang temperatura ay biglang bumagsak. Nakita niya ang anino ng isang taong naglalakad patungo sa kusina. Nang pumunta siya doon para mag-imbestiga, nakita niya ang isang galit na babae na may maraming hiwa sa kanyang mga pulso at madali siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nagtago siya sa ilalim ng fort na ginawa niya, na puro mga ninakaw niyang rebulto sa simbahan sa pag-asang maprotektahan siya nito mula sa mga multo. Isang araw ay nanood si Malcolm ng isang dula sa paaralan na pinagbidahan ni Cole. Pagkatapos ay naglakad sila sa mga pasilyo ng paaralan na kung saan ay may nakita si Cole na 3 tao na nakabitin. Nang makita ni Malcolm si Cole na nakatayo pa rin at takot na takot, tinanong niya kung meron ba siyang nakikita. Sabi ni Cole,
Ang mga multo ang dahilan kung bakit biglang lumalamig ang paligid, lalo na kapag galit sila. Pwede bang paalisin mo sila? Samantala, nakita ni Malcolm si Anna na nagiging malapit sa katrabaho, nagdesisyon siya na itigil na ang kaso ni Cole. Sabi ni Malcolm, Ita-transfer na kita sa ibang doktor. Huwag kang sumuko at bigoin ako. sabi ni Cole dahil sa tingin niya ay tanging si Malcolm lang ang makakatulong sa kanya. Please maniwala ka na nakakakita talaga ako ng multo. Hindi mo ako matutulungan kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa akin. Dahil sa paghahanap ni Malcolm ng katotohanan, pinakinggan muli niya ang mga lumang recording ng mga session nila ni Vincent. Sa isang bahagi nang naiwan mag-isa si Vincent sa kwarto at nang pinihit palakas ni Malcolm ang volume, narinig niya ang boses ng multo na kausap ni Vincent. Ngayon ay naniniwala si Malcolm na parehong nagsasabi ng totoo sina Vincent at Cole tungkol sa kakayahang makakita ng mga multo. Kinabukasan ay bumalik siya sa simbahan upang i-meet si Cole, ngayon ay naniniwala na si Malcolm kay Cole. Tinanong niya si Cole, Ano ba ang sinasabi sa'yo ng mga multo kapag sila ay nagpapakita? Baka kailangan mo lang makinig sa kanila para matulungan mo sila at nang sila ay umalis na. Kinagabihan, ay naramdaman ni Cole ang kakaibang lamig sa loob ng fort, bigla na lang na may nagpakitang multo ng isang babae na nagsusuka, tumakbo siya palabas ng fort, pero nilakasan niya ang kanyang loob para harapin muli ang multo ng babae. Ang pangalan pala ng babae ay Kira at sa wakas ay sinubukan ni Cole na makinig sa kung ano ang gusto niyang gawin niya para matulungan ito. Kinabukasan ay dumating sina Cole at Malcolm sa libing ni Kira, na mahigit 2 taon nang may sakit bago namatay. Umakyat siya sa kwarto niya at nakita niya ulit si Kira sa ilalim ng kanyang kama, may itinutulak siyang isang kahon na gawa sa kahoy papunta kay Cole, dinala ni Cole ang kahon pababa ng hagdan at ibinigay ito sa tatay ni Kira. Pinabibigay po ito sa inyo ni Kira. Sabi ni Cole, binuksan ng ama ni Kira ang kahon na nagpapakita ng iisang recording tape, pinanood niya yon sa TV habang nakapaligid ang mga bisita. Pinapakita sa tape ang nanay ni Kira na dinadalhan siya ng pagkain, nakita rin sa video na may hinahalong laso ng nanay niya sa pagkain ni Kira. Ang revelasyong ito ang naging dahilan upang konfrontahan ng tatay ni Kira ang kanyang asawa. Sa labas, sinabi ni Cole sa nakababatang kapatid na babae ni Kira na ginawa niya ang pagtulong para mailayo siya sa kapahamakan at nang hindi niya maranasan ang nangyari sa ate niyang si Kira. Pagkatapos ng libing, si Cole ay tila mas naging komportable na makipag-usap sa isang multo sa teatro ng kanyang paaralan, na tumutulong sa kanya na maghanda para sa kanyang papel sa kanilang school play. Siya ay tila mas naging confident na rin sa kanyang sarili sa kanyang pagganap bilang si King Arthur sa kanilang play. Si Malcolm na nanunood ng dula ay natuwa sa pagganap ni Cole at binati niya ito pagkatapos. Ngunit napagtanto nilang maaring hindi na sila magkita pang muli, dahil na-solve na ni Malcolm ang problema ni Cole, ikinalungkot nila pareho yun at napagkasunduan nilang magpanggap na lang na kunyari ay magkikita pa sila ulit kinabukasan, bago sila maghiwalay. Sinabihan ni Cole si Malcolm na dapat niyang kausapin ang kanyang asawa sa kanyang pagtulog kung gusto niya itong makinig sa kanya kahit na hindi ito malalaman ng kanyang asawa. Sa kanilang pag-uwi pagkatapos ng school play, na-stuck sa traffic sina Lynn at Cole, habang nasa kotse, sinabi ni Cole sa kanyang nanay na handa na siyang sabihin sa kanya ang secret nito. Sinabi niyang may naaksidenteng babae na agad naman itong ikinamatay na nagdulot ng traffic ngayon. Paano mo naman nalaman yan, Cole? Tanong ng nanay niya. Sabi ni Cole, Yung babaeng namatay sa aksidente ay nakatayo sa tapat ng bintana ng kotse natin, ma. Ang mga kaluluwa ay nakikipag-usap sa akin at humihingi ng tulong kapag nakikita ko sila. Ikinagulat yun ni Lynn pero nang sabihin ni Cole na, Hay, nga pala sabi ni Lola. mas lalong naging nakakatakot ang mga pangyayari. Mas si Lola lagi kanyang dinadalaw. Naalala mo daw po ba nung panahon na nagtampo ka kay Lola kasi akala mo hindi siya pumunta sa dance recital mo? Pero nandun siya, ma. Nandun lang siya sa likod kaya hindi mo siya nakita. Tapos ma, yung tungkol po sa tinatanong mo kay Lola, ang sagot po niya ay, araw-araw. Ano po ba yung tinatanong niyo kay Lola, ma? Tinatanong ko ang lola mo kung proud ba siya sa akin. Mangyak-ngiyak na sumagot si Lynn. Nang makauwi si Malcolm ay naabutan niyang nakaidlip ang kanyang asawa sa tapat ng TV. Sinunod niya ang sinabi ni Cole na kausapin si Anna habang ito ay natutulog. Nakatulugan ni Anna ang panunood sa video ng kanilang kasal.
Sumagot si Anna habang natutulog. Bakit mo ko iniwan, Malcolm? Mula sa kamay ni Anna, may nahulog na wedding ring sa sahig. Nagulat si Malcolm nang mapansin niyang hindi niya suot ang wedding ring niya samantalang si Anna ay suot pa ang wedding ring nito. Akala niya ay suot-suot pa niya yon, pero nasa asawa pala niya ang kanyang singsing. Nagpanik siya nang maalala niya ang sinabi ni Cole na, Nakikita ko ang mga patay na tao, sa lahat ng oras, ngunit naglalakad sila sa paligid na parang hindi nila alam na patay na sila. ngayong alam na niya ang katotohanan, nagulat siyang makita ang bloodstain sa kanyang likuran kung saan siya nabaril ni Vincent. Nung siya ay mag-freak out, lumamig ang buong kwarto at ang hininga ni Anna ay nagsimulang mag-fog out. Ngayon nga ay nagkaroon na ng sense kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo sa kanya ni Anna. Si Anna ay hindi pa rin matanggap ang pagkamatay ni Malcolm nang barilin siya ni Vincent. Hindi pa rin nakaka-move on sa kabilang side si Malcolm dahil sa dalawang malaking bagay. Napabaya niya si Vincent at naparamdam niya sa kanyang asawa na mas importante ang trabaho kesa sa kanya. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang natutulog na asawa at sinabi niyang, "Hindi ka pangalawa sa buhay ko at mahal na mahal kita." Tila narinig ito ni Anna habang siya ay natutulog na nagbigay ng kapayapaan kay Malcolm upang siya ay maka-move on the other side. Natapos ang story nang sinabi niya sa asawa niyang, "Goodbye." Mahilig ka ba sa mga ganitong klaseng content? Mag-like at subscribe na sa aking channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na istoryang katatakutan. Ang hindi mag-subscribe, mumultuhin mamayang gabi.